Today, we are talking about something that is very serious. We are talking about depression. I know some of you may mga kakilala kayo or possible some of you watching right now, you are struggling with it. Yung feeling na ang bigat sa loob mo, sadness na parang hindi mawala-wala. Pero gusto kong sabihin sa iyo ngayong oras na ito, kay Jesus may pag-asa. May pag-asa kang gumaling at may pag-asa kang makalaya. So sa video na ito, pag-usapan natin kung paano ma-overcome at makakalaya mula sa depression sa pamamagitan ng katotohanan sa Biblia at sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Jesus. Depression is not just sadness. Sa Biblia, mababasa natin na ang goal ng depression ay patayin ka. Actually, simula pa lang nung unang sabi ng Bible sa John 10:10, goal na ng kaaway is to steal, kill, and destroy. At merong sitwasyon sa Bible na nagtagumpay ang kaaway na patayin ng isang tao dahil sa depression, and it is Judas. Ang sabi sa Matthew 27, pumasok sa kanya si Satan, binenta niya si Jesus, and then pinagsisihan niya, nag-regret siya dahil binenta niya si Jesus. After that, he hanged himself. Grabe, diba? Ang saklap ng kinahinatnan ni Judas. Pero may lesson na itinuturo ang istorya niya na iyon. Tingnan natin 4 na bagay on how to deal with depression. Una, prioritize your faith. I know mahirap ito, especially sobrang bigat ng nararamdaman mo, sobrang heavy, and parang feeling mo ni hindi ka nga makabangon or makafunction ng maayos. But this is the best thing that you must do. To draw close to Jesus. Yes, I know experts can help. Surely they can help. Pero your best doctor is Jesus. And the enemy will try his best para pigilan ka na makalapit sa Panginoong Jesus. Kaya nga most of the time when someone is depressed, hindi nila maisip or sumasagi man sa isip nila na lumapit sa Panginoon, hindi nila magawa. You're watching this video not by accident dahil nais ng Panginoon na lumapit ka sa Kanya. He is the solution to your depression. Naalala niyo si Judas? Mababasa natin sa Matthew 26 verse 14 to 16. Then one of the 12 called Judas Iscariot went to the chief priest and said, "What are you willing to give me if I deliver him to you?" And they counted out to him 30 pieces of silver. So from that time, he sought opportunity to betray him. So pinagpalit ni Judas si Jesus sa 30 pieces of silver. Isa pala sa step para biktimahin tayo ng depression ay ipagpalit natin ang ating pananampalataya. Kung nais mong solusyonan ang iyong depression, ang unang susi at the best step that we can do is to really draw close to the Lord. It's hard. It will cost you. Parang ang hirap. Parang may sacrifice na kasama. Pero if you want to overcome that depression and those thoughts na nagpaplanong patayin ka, you need to draw close to the Lord kahit gaano ka uncomfortable. Second step, let your sorrow be godly sorrow. So ang nangyari kay Judas, kung maaalala ninyo, nung panahon na si Jesus pinahirapan, kinawawa, papatayin, nakaramdam siya ng remorse, nagregret siya, nagsisi siya na ginawa niya yung mga ginawa niya. Tinapon niya ang 30 pieces of silver and then nag-suicide siya. Makikita natin, most of the time, when we are depressed, we have self-pity sa mga pagkakamaling ginawa natin, kakayanan natin sa ability natin or sa pagkatao natin. Sometimes, because of what other people has done, nagiging open door yan para tayo ay ma-depress. Manghina ang ating loob, mabigatan tayo ng sobra, malungkot ng sobra. Pero one thing that we can learn in this story, wag nating hayaan na yung mga pangit na nangyayari ay dalhin tayo sa ungodly or worldly sorrow. But the Bible teaches us to have godly sorrow. Ibig sabihin ng godly sorrow, yung lungkot na ating nararamdaman ay ating ilagay sa lugar na tama, which is malungkot tayo dahil napalungkot natin ang Panginoon. Napalayo tayo sa Kanya. That is called repentance. And when we repent, lumapit tayo, humingi ng tawad sa Panginoon at nagdesisyong patawarin din yung mga nagkamali sa atin. One of the main open doors of depression is unforgiveness. If you will decide to forgive, if you will decide to repent of your sins, ang sabi ng Bible, patatawarin din tayo ng Diyos. And when we receive God's forgiveness, hindi matutulad situation ni Judas ang ating situation because God is gonna give us life. Pangatlong step, find a spiritual community that can support or help you. Ang nangyari kay Judas, mababasa natin sa Matthew 27, nung itinapon niya yung mga coins, siya ay nagpakalayo-layo. Inihiwalay niya ang kanyang sarili sa ibang mga disciples at sa iba pang mga tao. And that is the tendency when we are depressed. Gusto mong mag-isolate, gusto mong himawalay sa lahat, gusto mong magpakalayo-layo. And you know what I wanna tell you? Huwag kang sumunod sa line na iyon ng kaaway.
Dahil ang totoo, the more kang lumayo, the more it is easier for the enemy to kill you. So ang kabaligtaran na dapat natin gawin is to find a community. If ikaw ay wala pang church community, go to the nearest Christian church na pwede mong puntahan. Kasi iba pag may katulong kang lumaban, pag may katulong kang manalangin, magpe-pray over sa iyo, pwede mong makwentuhan, makakapag-unload ka ng mga kabigatan. So find a community, and that spiritual community, make sure na maging regular yung pag-show up mo because they can really help para sa iyong mental health and sa iyong depression na pinagdadaanan. Pang-apat, ask the Lord for freedom. Naalala nyo yung unang step kung paano nakapasok ang depression kay Judas? Dahil sa kanyang mga maling motibo at puso, nagbukas iyon ng pinto para makapasok si Satan. At dahil nakapasok si Satan, sunod-sunod na yung mga pangit na nangyari sa kanyang buhay. So there are things in our lives na hinayaan natin by the things that we have done in the past or mga bagay na hindi na tayo aware. There are depression na cause ng chemical imbalances sa katawan, but there are depression na dahilan ng mga spirits of heaviness, sabi sa Isaías, na pinapasok natin sa ating katawan. Kung yan man ay chemical imbalance, there's healing for you. Mananalangin tayo later sa end ng video na ito para pagalingin ka ng Panginoon. Pero if that is a bondage, the same is true. Jesus came to set the captives free. Jesus came to give us full life. Anumang bondage that you have right now, kayang wasakin niya ng Panginoon if you will believe that in Jesus' name there's power. In His Spirit there is freedom. Sabi sa John 10:10, dumating ang kaaway para lamang magnakaw, pumatay at mangwasak. Jesus said, I have come so that people will have life and life in its fullest. May pangakong buhay na ganap ang Panginoon para sa bawat isang sasampalataya sa Kanya. So kung ikaw naabot ka ng video na ito, I believe this is not an accident that you're watching this. Nais ng Panginoon ngayong araw na ito, magdesisyon ka na ibigay ang iyong buhay sa Kanya, magsisi sa iyong mga kasalanan at tanggapin ang kaligtasan. Dahil ang totoo, lahat sa mundong ito ay matatapos. Yung depression, yung kalungkutan, yung kakulangan, yung mga pagkawasak. Pero lahat ng tao na sumasampalataya sa Panginoon, ang sabi ng Bible, sila man ay mamatay, sila ay mabubuhay sa presence niya na wala ng pain, wala ng paghihirap, wala ng pagdurusa, wala ng kalungkutan. He will wipe every tear away. Higit sa lahat, ang nais ng Panginoon, hindi ka lang palayain sa depression, hindi lang pagalingin ka. Bunga lang yun, pero ang main thing na gusto ng Panginoon, iligtas ang iyong kaluluwa. Sabi sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Sabi din sa aklat ni Isaías, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa Kanya ang parusa para sa ating kapayapaan at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay gumaling tayo. Ibig sabihin, may kaligtasan para sa atin, may kagalingan na nagmumula sa Kanya para sa lahat ng sumasampalataya. Pinagdaanan ni Jesus lahat ng yon para magkaroon tayo ng kagalingan at kalayaan. Kaya kung pinapanood mo yung video na ito, samahan mo ako sa pananalangin. Magdesisyon ka kung hindi mo pa ito nagagawa. Ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon ngayong oras na ito. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, ibinibigay ko sa iyo ang aking buhay. Isinusuko ko ang lahat sa iyo at ako'y nagdedesisyon na sumampalataya sa iyong pangalan at sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Humihingi po ako ng tawad at nagsisisi po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Mula po ngayon, kayo na ang aking Panginoon at tagapagligtas. Inaangkin ko po ang kaligtasan, ang kagalingan, at ang kalayaan mula sa depression na ito. Pagalingin niyo po ako at palayain sa pangalan ni Jesus. Let me pray for you. Father, I pray for this person right now on the other side of the screen. If he or she has been struggling with depression, I pray, God, if this is chemical imbalances, heal his or her mind right now in the name of Jesus Christ. I-heal niyo po yung kanya pong hormones, chemical imbalances in the name of Jesus. I release that healing in Jesus' name. And if this is caused by bondage of the enemy right now, I rebuke every spirit of depression. Leave that person right now in Jesus' name. Every unclean spirit of heaviness, you must live right now in the name of Jesus. I rebuke every thought that is not from the Lord. Everything that exalts itself right now, I rebuke you in Jesus' mighty name. And I speak the peace of God. I speak the joy of the Lord. I speak that every heaviness right now is leaving and being replaced with the presence of the Holy Spirit. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. So if you're struggling with depression, napanood mo ang video na ito and you think kailangan mo pa ng prayer of deliverance or prayer of inner
healing, mag-comment ka sa baba or i-message mo ako sa aking FB page. It's AJ, ITS, and then AJ. Or i-DM mo ako sa aking IG account at it's AJ Rosas. And I can connect you with someone who can pray for you. If you like this video, please give it a thumbs up para mas marami pang mga tao ang maabot at matulungan. Kung may kakilala ka na tingin mo matutulungan ng video na ito, please send the link to them so that they can watch this and be set free as well. Please also subscribe to my channel. And last question, have you personally experienced being set free from depression in the name of Jesus? Pwede bang i-comment mo ang iyong istorya sa baba para maraming mga tao pa ang mapalakas at ma-encourage na kaya din silang pagalingin at palayain ng Panginoon. See you sa next video.